Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng eksena ng isang grupo ng mga tao na naglalakbay sa paligid ng kalawakan. Sa panahong yun, mayroong isang malaking spaceship na may lula na 40 pasahero, kabilang ang isang mapanganib na kriminal na nagngangalang Riddick. Sa oras na yun, lahat sila ay mahimbing na natutulog, naghihintay na magising para sa kanilang paglalakbay. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang patutunguhan na planeta, may nangyaring hindi inaasahan. Isang maliit na meteorite ang tumamas sa kanilang spaceship na naging sanhi ng pagkamatay ng kapitan. Dahil dito nagising si Fry, ang babaeng co-pilot. Dahil nasa kritikal na kondisyon ng spaceship at malapit na silang makarating sa isang hindi kilalang planeta, sinubukan ni Fry ang kanyang makakaya upang makarating ng ligtas ang spaceship. Kinailangan niyang alisin ang bahagi ng cabin ng pasahero upang gawing mas magaan ang spaceship. Sa kasamaang palad, karamihan sa bahagi ng spaceship ay nawasak sa paglapag. Si Johns, ang pulis na namamahala sa pagbabantay kay Riddick, ay nabigla nang makitang nawawala ang kanyang bilanggo. Naghanap siya sa paligid at biglang inatake, ngunit nagawa niyang mahuli muli si Riddick, bagamat hindi ito naging madali. Sa paglabas nila sa mga guho, nakita ni Fry na maraming pasahero ang hindi nakaligtas, ngunit maswerte sila dahil may oxygen ng planeta na maaari nilang malanghap. Kahit na mahirap ang sitwasyon, nagpasalamat sila na nabuhay pa sila. Sa mga nakaligtas, mayroong 4 na magkakapatid na Muslim na pinamumunuan ni Imam at ng kanyang 3 anak na lalaki. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay upang galugarin ng kalawakan bilang bahagi ng kanilang pananampalataya, kahit na nahaharap sila sa mga hamon tulad ng kawalan ng sapat na tubig o kaalaman sa mga oras para sa kanilang panalangin. Sa kabila nito, nanatili silang nakatuon sa kanilang mga tungkulin bilang Muslim, na isinagawa ang kanilang panalangin ng magkakasama sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan. Si Paris naman ay nagbibenta ng mga makalumang bagay na may dalang isang kahon ng mga inuming may alkohol. Naisip niya na makakatulong ito sa kanya at sa kanyang mga kaibigan na hindi Muslim na manatiling hydrated, hindi alam na ang alkohol ay nagpapalala lamang ng dehydration. Samantala, sinusubukan ni Riddick na tumakas. Sinadya niyang saktan ng sarili para makawala ng hindi napapansin nang bumalik si Johns. Sa kabilang banda, si Johns, na napagtanto ang panganib na may dudulot ni Riddick, ay nagbabala sa lahat tungkol sa kanya na hinihimok silang magsanib puwersa sa paghahanap. Naghanap din sila ng mapagkukunan ng tubig na mahalaga para sa kanilang kaligtasan sa hindi pamilyar na kapaligirang ito. Habang naghahanda na silang umalis, napansin nila ang isang bagay na kawili-wili tungkol sa planeta. Mayroon itong 3 araw, 2 ay madilaw at ang isa ay asul. Nangangahulugan nito na ang planeta ay palaging tinatamaan ng araw na walang gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang inaakala nilang isang puno na karaniwang nangangahulugang may malapit na tubig. Ngunit nang makalapit sila, napagtanto nilang ito ay mga buto ng isang malaking nilalang na matagal nang namatay sa disyerto. Di nagtagal, napadpad sila sa isang bakanteng kampo na pag-aari ng ibang mga explorer sa kalawakan. Tila ang mga ito ay nakaalis na sa planeta at nag-iwan ng mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng water pump at isang maliit na spaceship na makakatulong sa kanila na umalis sa planeta. Sa kanilang sorpresa, natagpuan din ni Fry ang isang modelo ng solar system ng planeta na nagpapakita na walang gabi sa kakaibang mundong ito. Samantala, sa landing site, mayroong isang pasahero na nagngangalang Zeke na nililibing ang mga patay. Sa kabilang banda, si Paris, na nagbabantay, ay nakarinig ng boses na sa tingin niya ay boses ni Riddick, ngunit nang tanungin niya sina Sharon at Jack, wala silang narinig. Pagkatapos, si Zeke, na nakaligtas, ay lumitaw sa malayo at binaril ang isang lalaki dahil napagkamala niyang ang ingay ay kay Riddick. Nang ilibing ni Zeke ang binaril niya, napansin niya ang isang bagong butas sa lupang hinuhukay niya at bigla siyang inatake. Maya-maya, dumating si Sharon at nakita si Riddick malapit sa butas sa pag-aakalang siya ang umatake. Sinubukan ni Riddick na tumakbo ngunit nahuli siya ni Johns. Si Riddick ay muling itinali at si Fry na nagtataka sa hindi pangkaraniwang mga mata ni Riddick ay nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Riddick na nakuha niya ang mga ito mula sa pagkakakulong sa kadiliman sa mahabang panahon. Inoperahan siya para makakita sa dilim, ngunit nabubulag naman siya sa liwanag. Pagkatapos ay mariing sinabi ni Riddick na hindi siya ang nagdudulot ng kaguluhan. Binalaan niya sila tungkol sa isang misteryosong figura na naghila kay Zeke sa isang butas. Dahil may pananagutan si Fry sa kaligtasan ng lahat, nagpa siya si Fry na tingnan si Zeke. Natagpuan niya ang kanyang putol na binti at nakita niya ang isang alien na nilalang sa malapit. Sa takot, umakyat si Fry sa isang butas para makatakas. Matapos itong sabihin sa iba, sumang-ayon si Johns at ang iba pa na hingi nila ang tulong ni Riddick na makaalis sa planeta. Sinubukan nila ang baterya mula sa spaceship sa isang maliit na sasakyang panghimpapawid,
ngunit hindi ito sapat upang paandarin ito, kailangan nila ng 5 pang baterya. Sa oras na yun, si Imam ay nakakuha ng tubig mula sa isang water pump at tinipon ng lahat upang uminom, at si Riddick, gamit ang kanyang instincts, ay iminungkahi na ang kampo ay hindi inabandona, ngunit ang mga naninirahan dito ay hinuli ng parehong nilalang na pumatay kay Zeke. Upang patunayan ito, iminungkahi niya na suriin nila ang isang silid na hindi pa nila ginagalugad. Maya-maya pa, narinig nila ang hiyawan ng isa sa mga anak ni Imam na nagmumula sa silid na iyon. Pagdating nila, nakatagpo sila ng mga lumilipad na alien na nilalang na pumatay sa anak ni Imam at tumakbo sa isang balon, malamang ang parehong nilalang na pumatay kay Zeke. Sa loob ng balon, nakakita sila ng maraming buto ng tao, malamang mula sa mga dating tao sa kampo. Naniniwala si Riddick na ang mga nilalang na ito ay umaatake lamang sa dilim. Di nagtagal, natuklasan ni Fry ang mga experimental sample na may petsang 22 taon na ang nakakaraan. Itinugma niya ang mga ito sa isang maliit na solar system na nagpapakita ng isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa planeta. Sa kabila ng tila walang hanggang liwanag ng araw, ang planeta ay nakakaranas ng kadiliman tuwing 22 taon dahil sa isang eclipse na malapit nang mangyari sa loob ng ilang oras. Wala silang choice kundi umalis bago pa man lumitaw ang mga nilalang. Gamit ang solar-powered vehicle, nagmadali silang bumalik sa landing site para kumuha ng 5 baterya para sa maliit na spaceship para makaalis sila sa planeta bago mangyari ang eclipse. Ngunit lumalabas na nangyari ang solar eclipse ng mas maaga kaysa sa inaasahan, kaya natrap sila sa landing site. Kinailangan nilang magtago sa mga guho ng spaceship. Nasa labas sina Sharon at Riddick at sinabihan sila ni Fry na tumahimik, ngunit si Sharon, na naiinip, ay tumayo at agad na inatake ng mga nilalang. Nang ang lahat ay nasa cabin ng spaceship, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Alam nila na hindi sila maaaring manatili doon kundi sila ay mamamatay din. Hindi nagtagal ay may isang nilalang na nakapasok sa loob. Sinabihan ni Riddick ang lahat na tumahimik at huwag kumilos, ngunit si Hassan, isa sa mga anak ni Imam, ay labis na natatakot at naging sunod na biktima. Sa wakas, napagtanto ni Johns at ng kanyang mga kaibigan na ang balat ng nilalang ay nasusunog sa direktang liwanag. Nagtipon sila ng mga bagay na nagbibigay ng ilaw at nagmamadaling pumunta sa kampo para paandarin ang kanilang maliit na spaceship. Kahit may dala silang LED cable, hindi ibig sabihin ay ligtas na sila sa mga nilalang. Sa daan, patuloy silang natatakot dito. Hindi kinaya ni Paris ang takot at nagpas siyang umalis. Nakalulungkot, hindi niya sinasadyang naputol ang LED cable at humantong ito sa kanyang kamatayan, ngunit pagkatapos, mabilis nilang sinindihan ang mga torch. Biglang huminto si Riddick, naramdaman niyang may umaakit sa mga nilalang. Napagtanto niyang si Jack yun na isang babae na nasa kanyang period. Inamin ni Jack na nag-disguise siya bilang isang lalaki dahil sa tingin niya ay mas ligtas at mas tanggap ito. Di nagtagal, ipinakita ni Johns ang kanyang tunay na kulay na nagmungkahi na patayin ni Riddick si Jack upang protektahan ang grupo, ngunit hindi magagawang sakta ni Riddick ang isang bata kahit nakilala siya sa pagiging malupit. Naglaban sila ni Johns at tinamaan ni Riddick ang likod ni Johns na umakit ng isang nilalang. Binaril ni Johns ang nilalang para iligtas ang sarili. Ngayon ay 5 tao na lang ang naiwan. Sila ay sina Riddick, Fry, Jack, Imam at isa pang anak ni Imam. Naglakbay sila hanggang sa makarating sila sa isang daan na nakaharang sa isang mataas na bangin. Ngunit pagkatapos, ang anak ni Imam ay hinawakan ng isang nilalang, ngunit doon ay si Riddick na may dalang mga baterya ay nagpatuloy sa paglakad sa kabila nito. Kaya hiniling siya ni Jack na huminto, ngunit pagkatapos ay isang nilalang ang sumalakay. Di nagtagal, iniligtas ni Riddick si Jack at pinatay ang nilalang, ngunit isang lalaki ang hinawakan ng isa pang nilalang. Doon, inutusan sila ni Riddick na magtago sa isang maliit na kuweba para sa kaligtasan, ngunit pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, isinara ni Riddick ang pinto ng kuweba at naiwan siyang mag-isa sa maliit na spaceship. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nakahanap silang 3 ng kumikinang na mga higad na ginamit nila bilang liwanag. Kalaunan ay nakahanap ng daan si Fry at sinundan si Riddick sa kinaroroonan niya na maliit na spaceship. Sa oras na yun, hiniling ni Fry kay Riddick na tulungang iligtas sina Imam at Jack mula sa kuweba. Noong una, tumanggi si Riddick, ngunit nagbago ang isip niya at nagpas siyang tumulong. Sa wakas, nagawa nilang iligtas sina Imam at Jack at ligtas na nakarating sa spaceship. Ngunit ngayon, nahaharap si Riddick sa panganib ng inatake ng isang nilalang. Doon ay lumaban si Riddick at nakontrol ang nilalang, ngunit may isa pang lumitaw na nahuli siya. Maya-maya, sumugod si Fry para tumulong, ngunit nahuli rin siya ng isang nilalang. Nang tuluyang makasakay si Riddick sa spaceship, nagpasya siyang lumaban. Nilinlang niya ang mga nilalang sa pamamagitan ng pag-off ng spaceship at pagkatapos ay mabilis itong pinaandar, ngunit hindi malinaw kung ano ang mangyayari kina Riddick,
Imam, at Jack, dahil ang maliit na spaceship ay hindi para sa mahabang paglalakbay, at dito nagtatapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutang pindutin ang like button. At kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.